Takot ang prosecutors na malaman ng taong bayan ang katotohanan. Dahil ngayon mga kababayan, mukhang ayaw na nila ipatawag si Colonel Lachica. Itong si Colonel Lachica, sabi niya nga, handang-handa na po siya na kung sakali man na siya ay ipapatawag, handang-handa na rin siya na sabihin yung katotohanan sa likod ng mga tinatanong, hinahanap na 125 million na confidential fund. Ano ang ginastusan? Kasi madalas na mi-mention yung pangalan niya. Yung problema, bakit ayaw nila ipapatawag? Kasi parang mas gusto pata nila na gumawa ng propaganda kaysa malaman ng taong bayan yung katotohanan na talagang pwede na sila ay ilalampaso. Anyway, mga kababayan po natin, kung handa po si Colonel Lachica na sumagot, humarap dito po sa mga katanungan nila regarding po sa 125 million na confidential fund, abay sabi ni Benny Abante, mukhang sapat na daw yung mga testimony ni Miss Gina Acosta. Paano sapat? Di ba, gusto nila malaman yung katotohanan. Gusto nila malaman sino yan si Mary Grace Piatos. Ipatawag nila, dapat nga, iyon na yung susunod kay Miss Gina Acosta eh. Pero gagamit pa sila ng ibang tao para kunwari i-justify na mali yung paggasta ng confidential fund. Yun ang strategiya nila ngayon. Kaya kung may sinasabing scammer, gumagawa ng modus operandi, alam natin no, na sila itong mga prosecutors na ito. Takot kay BP Sara. Si Colonel Dante Lachica, do you think kailangan siya ipatawag o ano po ang strategy ng prosecution? Well, kung sapat na yung sa mga tanong kay Miss Gina, palagay ko, hindi na kailangan sa Colonel Lachica. We're gonna wait until that. Kung meron pang tanong ang defense kay Miss Gina Acosta. Bakit ayaw pala nila ipatawag, no? Di ba hinahanap nila kung sino yung ang si Mary Grace Piatos na yan. So si Miss Gina Acosta, hindi niya alam yung patungkol sa operation ng confidential fund. Basta nag-disperse lang siya. Ang Assistant Chief of Staff na si Limuel ay hindi niya rin alam yung operation ng confidential fund. Yung nakakaalam ay walang iba kundi si Vice President Sara and si Colonel Lachica. So bakit hindi pala nila ipapatawag si Colonel Lachica? Ito yung sinasabi ni Luis. The fact that he is part of the prosecution's witnesses, definitely there's always the possibility of requesting for the issuance of subpoena to Colonel Lachica. But like what I said earlier, as a matter of practice, we revisit the list regularly and come up with a... Di ba? Kasi yung mga senador, gigil na eh. At the same time, mga kababayan sinasabi nila na gusto na nila matapos agad yung impeachment trial ni Vice President Sara. Putya, tayo nga ng mga Pilipino, boring na po. At gusto na natin matapos to. Yung mga senador, boring na nga eh. Gusto na rin nila matapos, napapagod na daw sila, nagrereklamo na sila. Dahil masyadong masikip yung kanilang schedule, lalong-lalo na mayroon pang budget na pinag-uusapan. Kumbaga, pinag-uusapan na naman yung perang na nakawin nila. Palagay ko, nakita ko din dito Kaya ayaw nila ipatawag. Kasi takot talaga sila na malaman ang katotohanan. At takot sila na galing mismo sa nag-ooperate ng confidential fund, military. Manager reform mismo ang magsabi kung gaano katama yung mga pinagastasan ng confidential fund. Ayaw nila malaman. So dito sila sa pabitin-bitin. Yung propaganda, magsisigaw sila na scam, modus. Yan ang style nila. Yan ang style nila na kumbaga gusto nilang bigyan ng masamang impression si Vice President Sara. Gusto nila sirain yung credibility ni Vice President Sara. Kaya sila scam, modus, architect ng corruption. Mga style nila, mga kababayan natin. So, tingnan nyo, halos araw-araw nagpapa-press conference po sila.
Ang komento nila, ang sinasabi nila, is yung conclusion sa mga nangyaring pagdinig. Pero walang naniniwala sa kanila. Mantagin mo, tinatakot nila, makulong daw si Limuel, makulong si Colonel Chica, makulong si Gina Acosta. Ay, yung mga sinasabi nila, inutusan nila yung ombudsman. Sabi nila doon, dapat daw silipin na ng ombudsman at kasuhan na si Miss Gina Acosta at si Colonel Chica. Maganda nga yan, nakasuhan nila or ipapatawag nila para lalabas yung katotohanan. Napakalaking sampal yan sa mga buayang ito. Pero tandaan natin mga kababayan na huwag nating kalimutan. Kaya gusto nila ipa-impeach si Vice President Sara dahil halos lahat sila ay involved po sa anomalya ng korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa Manila lang, 14 billion pinaghati-hatian na flood control project. Pero halos buong Maynila lubog sa baha tuwing umuulan. Sa distrito po nitong si Luistro, lubog sa baha yung kanyang distrito tuwing may malakas na ulan. Sinasabi niya, overwhelming lang. May mga flood control daw. Yung isang congressman na si Ortega, sabi niya, sobra-sobra yung bumuhos na tubig ulan, pero nandyan yung kanyang flood control. Pero bakit nalubog yung kanyang distrito? Di ba? Lumubog yung kanyang distrito. So, paano niya sinasabi na nandyan yung mga flood control? Sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Parañaque, Misamis, ano pa ba, Mindoro, halos lahat po. Lahat sila ay nakinabang sa flood control corruption. Kaya lahat sila gigil na ma-impeach Vice President Sara. Kaya ayaw din nila tapusin itong impeachment trial kasi gusto nila isabay sa nangyayaring pagdinig ng budget para hindi masyado ma-obvious na lumobo ang kanilang budget sa taong 2027. At patuloy na billion-billion ang confidential fund ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang Office of the President na hindi nila binubusisi o kahit anong ahensya ng gobyerno kung saan ito ginagasta. Doon lang sila kay Vice President Sara. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, habang lumalapit na ang katapusan ng termino ni Bongbong Marcos, abay mas marami na siyang nagiging pangako ngayon sa atin lahat. At ito po yung kanyang bagong pangako. Patungkol sa hindi na daw dapat matakot ang sino mang Pilipino na magpapa-ospital sa mga pribadong ospital. Pero tayong mga Pilipino, alam natin na napakahirap pumunta sa mga pribadong ospital, lalo na po sa mga kilala at mamahaling pribadong ospital. At kahit nga po sa mga government hospital, hindi ka basta asikasuhin kung nakikita nila na ikaw ay walang pang-down o pambayad. And tandaan natin mga kababayan, bago natin pakinggan mismo at galing mismo kay Bongbong Marcos, yung itong sinasabi niya na hindi na matatakot ang mga nagkakasakit na pumunta sa private hospital dahil wala silang pambayad. Tandaan natin, yung in-implement nila na zero billings, hindi po epektibo at hindi po ito applicable sa lahat. Dadaan ka pa rin sa butas ng karayom. Yung malasakit center na sana is napapabilis yung pagtulong para po sa mga walang pambayad, mukhang dahan-dahan nila na tinatanggalan ng budget. Okay, galing mismo sa bibig nitong si Bongbong Marcos, mga kababayan, pakinggan nyo yung kanyang bagong pangako. Pangakong pwedeng matupad o pangakong budol na naman. Sa pamamagitan ng MOA na yan ay ini-involve na natin, sinasama na natin ang mga private hospital sa ating mga programa para tulungan ng mga iba't ibang pasyente. Kaya yung kahit na yung dati na yung hindi nakakapunta sa private hospital kagaya ng St. Luke's ay matutulungan na makapunta dito at
bibigyan natin ng suporta na galing yung kagaya ng dati sa PhilHealth, sa DOH, sa kuminsan kahit sa Office of the President. Pero ito ay para hindi na matatakot ang mga So itong sinasabi niya, nagkaroon daw ngayong araw ng bagong memorandum of agreement sa mga pribadong ospital. So of course, kasama yung paborito niyang ospital, di ba? Yung St. Luke's, soke yan ni Bongbong Marcos. Dahil nandyan daw po yung mga eksperto, no? At mga magagaling na mga doktor sa St. Luke's. Pero teka lang, mga kababayan po natin, gamit yung PhilHealth, DOH, at galing sa Office of the President. So, ibig sabihin, ito ay parang GL, no? Guarantee letter. Ito ba yung sinasabi nila? Pero, mga kababayan po natin, alam naman po natin, no? Kung gaano kamahal yung mga billings dyan. Sa ibang mga maliliit nga lang na private hospital, yung mga nanganganak, di ba? Magkano lang yung bawas or kaltas sa PhilHealth is 20,000. Yun po sa mga, trabahante lang. So, paano po maka-avail ang ordinaryong trabahante lang, no, na gustong paggamot sa mga private kung napakaliit lang yung kaltas sa PhilHealth? And then, mga kababayan natin, Office of the President, DOH, naku po, dadaan ka sa butas ng karayom bago ka makakuha ng mga assistant dyan or tulong o anumang support. Kaya palagay ko, mga kababayan po natin, no, hindi rin ito magiging effective at hindi rin po ito talagang magagamit, hindi mapapakinabangan ng ordinaryong Pilipino. Palagay ko, sa akin lang hindi tayo nagmamagaling. Baka sabihin na naman ng ilang mga bangag supporters, no? Of course, yung mga pinklawan na kainsuka na rin, baka sabihin nila nagmamagaling ka, ikaw na lang magpresidente. Bilang isang ordinaryong Pilipino at naobserbahan po natin yung mga nangyayari sa ating bansa ngayon. Alam niyo yung mga ganitong klaseng pautot ni Bongbong, yung mga ganitong klaseng bagong pangako na naman ni Bongbong Marcos, para kunwari, napaka high class tingnan kasi mantakin mo private hospital, St. Luke's, pwede na magpagamot kahit sinong Pilipino, kahit mahirap ka, may PhilHealth ka, may DOH ka, o nakahingi ka ng assistant sa Office of the President. Pero para sa akin, yung mga ganitong klase, dapat puntukan na lang nila yung mga government hospital. Yun na lang yung i-upgrade nila kaysa sa mga private hospital. Kasi napakahirap pa rin pumasok sa mga pribadong hospital kung wala kang datong. And napakababa yung tingin ng mga doktor sa pribadong hospital sa mga gusgusing Pilipino. Alam natin yan, mga kababayan natin. And kagaya sa ibang bansa, government hospital yung pina-priority nila. Lahat ng mga magagandang equipment, mga magagaling na doktor, no? Sinasahuran nila ng malaki, ina-upgrade yung mga kagamitan para matek, di ba? Kasi kung nasa government hospital and kung sasabihin nila na lahat welcome, no? Present ka lang ng PhilHealth mo, present ka lang ng ID mo, maghingi ka lang ng certification sa barangay, o pasok ka na dyan, libre na lahat, hindi mas mabilis kaysa mga ganitong klaseng idadaan pa sa mga private hospital. Para sa akin ito po is another pangako na naman na malabo pa sa sabaw ng puset. So ngayon, ang napapansin ko, bago ko tapusin ang video na to, parang gusto ni Bongbong Marcos punuin ng mga pangako, bagong pangako yung mga Pilipino para sabihin na siya ay maraming gustong gawin, maraming tinatrabaho, pero ang totoo, sa mga nauna niyang pangako hanggang ngayon, wala pang natutupad. Kung mayroon man, mga patsi-patsi lang, tapal-tapal lang, parang tapal-tapal na nangyayari po sa mga butas-butas na kalsada at sa mga sira-sirang mga flood control project. Pero yung mga major infrastructure project, yung mga major niya na pinangako, wala pong natutupad. Tama, di ba? O, marami tayong pag-uusapan. Magpapatuloy tayo sa ating panibagong topic naman.
Ay ito pa, isama natin sa ating pag-uusapan, mga kababayan, na palasyo bukas sa pagban ng social media platforms. So, ibig sabihin, lahat na ginagamit natin, mapa Facebook man yan, mapa TikTok man yan, mapa X man yan, mapa Instagram man yan, YouTube man yan, so pabor ang Malacanang na ibaban ito. So, ibig sabihin, gusto nila iban ito. Bakit? Kasi sa totoo lang, dito po sa mga social media platform, nakakuha ng first-hand, totoong informasyon yung ating mga kababayan. Tayong mga nag-update, no? Hindi mo kailangan maging content creator, vlogger, no? Basta't may camera ka, kapag tinutok mo yan sa isang current event, on the spot, nandun ka sa lugar na may pangyayari, yan ay isang lehitimong impormasyon na. And yan po, yung nakikita natin na ayaw ngayon ng Malacanang. Ang gusto nila, yung kontrolado nila, yung lahat na lumalabas na balita. Ang gusto nila, yung nakokontrol nila, kagaya po ng mainstream media. Kasi nga, social media ngayon, hindi na nila kayang pagtakpan yung katotohanan. Usapin ng korupsyon, sa social media nakakuha ng katotohanan yung taong bayan. Diyan po nakaabang yung taong bayan. Sa mga pagbabaha, kita nyo, yung mga malalaking mainstream media, although nagbabalita naman po sila sa mga binaha, yung mga nasalanta, pero selective lang po. Hindi lahat ay binabalita nila. Mga kababayan, social media, lahat makikita mo. Diba? Kahit sa pinakasulok-sulukan ng Pilipinas na may baha o mayroong kalamidad at mayroong proyekto ang gobyerno na hindi pinagawa, ninakaw, ginos, or sinubstandard, lahat nakikita nating mga Pilipino. At yan ang ayaw ng Malacanang. At para sa akin, ito ang posibilidad na rason kung bakit pabor sila na iban ang social media platform. Tama ba yung naisip ko? Dahil gusto nila na makontrol ang lahat na lumalabas sa mainstream media. Ay, social media, hindi nila makontrol eh. Vloggers, hindi nila makontrol eh. Kasi nakalive pa nga eh. O kung anong mga pangyayari, nakalive yan. So, walang edit-edit, walang intro-intro, nakalive direkta. Kayo rin po, ng mga ordinaryong Pilipino natin, walang edit-edit, direkta, no? Makunan nyo ng video, ina-upload nyo agad. So, ayaw nila to. Kasi nga, pag ang gobyerno may tinatago, may pinagtatakpan, gusto nila lahat kontrolado. Di ba? Pero yung mga Pilipino ngayon, hindi papayag dyan. Kasi, kung gagawin niya ng gobyerno natin, dahil sa mga instances na sinasabi nilang mga pangyayari ng shooting incident, at kung ano-ano pang pagpapakalat daw ng fake news, talagang tayo po ay makokontrol nila at mapapaniwala nila sa manipulated na balita na gusto lang nila ipapalabas.